Pag-usapan po natin ngayon, gamutan sa almoranas, anal fissure, masakit sa puwet yun, constipation, pagtitibi, pati pag-iwas sa colon cancer. Okay, pakita natin. Pero, unang-una kasi bilang doktor, mahirap malaman kung ano ang sakit nyo dito eh. Kaya kailangan ituro ko muna yung mga sintomas. Ang pinaka-sintomas natin, titignan natin yung pagdumi. Pag ang pagdumi natin may dugo, yan, may dugo, possible na almoranas, fissure, pwede rin colon cancer. Yan. Pag may dugo, kailangan mahanap ng doktor kung anong cause. Pag almoranas, ganito po ang itsura ng almoranas. Yan. Nag-uumpisa siya, ganito pa lang. Para siyang mga ugat na lumalaki. Para siyang varicose pero sa puwet. Tapos palaki siya ng palaki. Pag umiire, laging nakaupo, at minsan lumalabas yan. Ang almoranas, minsan makakapa. Merong external, nakakapa mo siya. Merong internal, hindi mo nakakapa. Makita natin ano ang nagkokos. Bakit nagkaka-almoranas? Very common to, constipation. Lagi matigas ang dumi. Kaya lumalabas itong mga ugat. Buntis. Pag buntis, may pressure Overweight. Laging nakaupo. Hindi kumakain ng gulay. Kasi kailangan mo ng fiber. Pag maraming fiber kasi, mas maganda ang labas ng dumi. Mas malaki yung labas. Pero kung di kang kakain ng fiber, titigas, iiri ka, kaya lalabas tong almoranas. Ano ang gamutan sa almoranas? Ang gamutan dito, halos walang tableta More yung lifestyle change tsaka pagkain nakukuha na siya Yung mga nag-uumpisang almoranas at yung mga mild lang. Yung diet, babaguhin mo. Kailangan marami kang prutas at gulay at maraming tubig. Para yung pagdumi mo malambot, hindi niya magagasgas, masusugat yung almoranas. At unting-unting liliit na lang. Other tips sa almoranas, yung mga pagkain pampalambot. Ito yung mga may letter P. Pakwan, papaya, prune juice, pears, peras. Sa gulay, patola, pechay, okra. Ang isang tip ko pa sa almoranas, minsan gumagamit ako ng KY jelly. Yung KY jelly, nabibili nyo yan. Tapos, bago ka dudumi, pwede mo ilagay konti dito. Sa may puwet mo, medyo pinapasok ko konti. Para kahit pa paano, mas madulas-dulas konti. Tapos sa pagdumi, huwag lang masyadong iiiri ng bigla. Diba, minsan pag dumumi tayo, binibigla nyo. Pag bigla kasi, minsan sobrang laki yung dubi, biglang buka, biglang dudugo So, kung pwede, dahan-dahan lang ang pag-ire, unti-unti lumalabas, para kung magasgas man yan, konting dugo lang at hindi masyadong marami. Next, ito naman ang common din, anal fissure. Actually, alam no, ni Doc, parang may anal fissure din, no? So, ito talaga masakit to. Sakit siya. Itong anal fissure, pwedeng may almoranas, pero may punit. Ito mahapdi. Yung almoranas minsan hindi mahapdi. Ito mahapdi siya. So, may tao kasi na either sobrang laki ang dumi, hindi umiinom ng tubig, hindi kumakain ng gulay, laki-laki ng dumi niya, kaya napupunit. Merong ganoon. Meron ding tao na tight sphincter. Yan ang tawag ko. Ibig sabihin, masikip yung labasan ng pagdumi. May taong ganoon siguro, stress o takot, laging nakasara siya. Kaya konting labas lang, napupunit siya. At minsan pag napunit, pag nagkaroon ng peklat, lalong kumikipot Okay? Pag anal fissure, napakasakit yan. Minsan hindi ka makaupo, may dugo rin yan. Ito din, kailangan din yung papalambutin ng dumi. Ganon din ang gamutan. So, ang mga home remedies, pakita natin, Doc Lisa. Ako, nilalagyan ko pa rin ng KY jelly or ibang gel. Basta yung parang dumulas lang. Minsan kasi, alam nyo, minsan kasi ang dumi natin, merong mga matitigas Baka may nakain kang matigas o matutulis. Diba? Hindi mo nanguya. Tapos sa dumi mo, merong mga, minsan may itim-itim, may mga prutas na merong buto-buto na nandun. Kaya minsan, pag nandun sa dumi, nandun yung matutulis, nagagasgas niya Kaya ako, pinipili ko rin yung kinakain ko, hindi masyadong matitigas. Exercise, may tulong. Ito, maganda po to. Pag sobrang sakit yung anal fissure, may nabiling ganito po sa upuan. May butas. Kasi napakasakit. Ano pangalan, Doc Lisa?
unan. Ayan, may unan dito, tissue, high fiber, tubig, at dahan-dahan sa pagdumi. May ganyan eh. Donut, parang donut ang tawag dyan. Iba pang gamutan sa almoranas at anal fissure, inom na maraming tubig, lose weight, linisin lagi yung area sa puwet, tubig, konting sabon. Huwag uupo ng matagal, lagi nakaupo. Tayo, upo. Huwag umupo sa matitigas na silya. Hindi okay yung matigas. Kailangan may kutsyon. High fiber diet. Bumili kami ng patola, pechay. Do not overstrain. Huwag masyado iwas sigarilyo, alak, at madidikit at oily foods. So, alam niyo na, anal fissure. Sa constipation, yun din. Tinuro ko na sa inyo yung gulay. Lastly, kung meron dugo sa pagdumi, lalo na pag nagkakaedad tayo, more than 40, 50 years old, ito yung kinakatakot natin. Colon cancer. Colon cancer nakamamatay. And yung bida ng Black Panther namatay sa colon cancer. So, paano mo malalaman kung yung pagdugo sa dumi mo, colon cancer ba na nakamamatay o almoranas lang or anal fissure lang na hindi naman delikado? Ang pinaka-best kasi talaga, magpapa-colonoscopy. Papasilip mo. Kaya lang, mahal tong procedure na to. Mahal, dadaling ka pa sa ospital. Pero ito ang nire-recommend ng mga doctors. Colonoscopy para makita na saan, kung almoranas lang o may cancer at may polyp na ba sa loob. Ngayon, pag hindi natin kaya yung colonoscopy, ang mga factors lang, mas matanda, mas malaki chance ng colon cancer, naninigarilyo, may lahi ng cancer sa pamilya, mas mag-iingat tayo. Ito yung mga risk factors for colon cancer, hindi nag-exercise, kulang sa high fiber diet, overweight, alak, at sigarilyo. Ang sintomas ganun din eh, pagdurugo, namamayat. At ang maganda dito sa colon cancer, meron ding maganda pag nahuli mo ng early stage. Stage 1, stage 2, lalo na pag stage 1, inooperahan, pinuputol, tanggal na, medyo magaling ka na. So, early stage nito, mas maganda. Late stage, mas delikado. Lalo na pag kumalat na yung cancer. So, para makaiwas tayo dito, kung wala tayong pera para dito, kain na lang ng mga masusustansya. Lagi ko sinasabi, yung mga peas, pakwan, papaya, prunes, peras, pakonti-konti. Yung tamang dami ng prutas para yung lambot ng dumi mo, tamang-tama. Ayaw natin nagtatae na sobrang lambot, ayaw rin natin matigas. Yung tamang-tamang lambot lang. Tapos gulay tulad ng patola, pechay, okra, at iba pang bagay. Sana nakatulong tong video. Ingat po.